Narito na ang programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan, hatid sa inyo ng Berwan Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Gustong pag-alaga sa sarili ay pinalagahan. Matipong naglilingkod sa bawat sulok ng Pilipinas. Tungkulin na maibahagi sa kapwa ang kanyang misyon. Ehemplo siya ng isang simpleng doktor sa ngayon at sa inarap. Siya si WaterDoc, nandyan para sa lahat, sakit sa loob o sa balat. Si WaterDoc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Sunable at maasahan sa kanyang mga itinuturo na umiikot sa konsepto ng tubig at mga mineral. Dinidinig ang iyong mga nararamdamang sakit at binibigyan ng kalunasan. Obligasyon ng makatulong sa lahat ng oras. Siya si WaterDoc, nandyan para sa lahat, higit sa loob o sa balat. Si WaterDoc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Walang pinipiling pagalingin, sa kanya'y makinig at malalaman mo rin. Kalusog ay pinagyayaman, dahil ito ay biyaya ng puong may kapal. Siya si WaterDoc, nandyan para sa lahat, sakit sa loob o sa balat. Siya si WaterDoc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Siya si WaterDoc, nandyan para sa lahat, sakit sa loob o sa balat. Si WaterDoc, handang makinig para sa iyong kalusugan. Handang makinig para sa iyong kalusugan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Ionic. Narito na naman po tayo sa ating programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Ako po si Michelle Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang WaterDoc ng Pilipinas na si Dr. Ren Uparagas. WaterDoc, magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Michelle, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo, Luzon, Visayas at Mindanao dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig din po ng mundo. Sapagkat po tayo ay naka-live streaming din sa ating YouTube channel at Facebook page na Ionic Minerals Philippines. Sa mga nanonood po sa aming live program sa Facebook at YouTube, iniimbitahan po namin kayo na ngayon pa lang po ay mag-like. At pakishare nyo naman po yung ating live program sa inyo pong mga Facebook account, newsfeed, or kaya ay inyong timeline. Pakishare nyo po mga ka-Ionic. At dahil baka rin po isa po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kapamilya ang matulungan din ng ating konseptong tubig at mga mineral. Sa mga nakikinig naman po dyan sa radyo sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, kung maaari po ay lakasan po yung volume ng ating mga radyo. At imbitan din po natin yung mga kaibigan po natin na makinig din po ng ating programa. Nang sa gayon ay marami po tayong matutunan at patungkol po sa ating konseptong tubig at mga mineral. At dahil din po sa bisa at galing nitong ating konseptong tubig at mga mineral, ay marami din po yung mga taong nagtatestimonial patungkol po dito. Mga ka-Ionic, narito po si Waterdog para po sa kanyang updates or comments po ngayong araw. Doc Ren. Maraming salamat, Miss Shay. So itong araw na ito, gusto ko mag-comment tungkol doon sa isang karamdaman din. Ito po yung bronchial asthma. Sa ganitong panahon na malamig at naging prone yung mga individual sa mga respiratory infection, ito po ay magti-trigger din ng isang condition ng bronchial asthma dahil ang respiratory infection po ay isa sa mga predisposing factors ng taong hinihika. And doon sa mga previous na program, tinalakay ko tungkol doon sa mga infections involved din ang respiratory infection na ito po ay sanhi ng kakulangan ng tubig kasi pagkunan ng tubig ang internal environment po natin ay hindi gaano nalilinisan and with that nagiging prone sa infection ang isang tao. Ngayon, dito naman sa asthma, although ang asthma po, ayon kay Dr. Feredon Batman-Helage, na siya po yung may akda ng librong Your Body's Many Cries for Water, ang sabi niya is itong bronchial asthma po ay isa sa komplikasyon ng kakulangan ng tubig sa katawan. Ang baga po natin ay isa sa mga organs na nagtatapon po ng tubig palabas sa ating katawan. Ito po ay mapapansin ninyo kung kayo po ay nag-exhale sa salamin. Diba? Pag nag-exhale sa salamin, meron kayong makikita moisture doon sa glass. At ito po ay tubig. So, kung kulang ang inyong katawan ng tubig, ang baga po ay makikisama dun sa conservation ng tubig. So, sa anong paraan niya gagawin ito? Sisikipan niya, okay? O palilitan niya yung diameter ng airway, yung daluyan ng hangin. Kasi, kung mas konteng hangin ang pumapasok sa baga, pag yung hangin na ito ay lalabas, ang dala po niya is mas content tubig. Kung mas maraming hangin ang pumapasok, mas maraming tubig ang ilalabas. Ngayon, yung katawan niyo po ay kulang sa tubig. So, the only way to conserve water is to regulate yung volume ng hangin na pumapasok. Ngayon, dito sa daluyan ng hangin, dito sa ating baga, ang tawag po dyan airway, merong mga smooth muscles na nakapulupot po dyan. At yun po yung nag-regulate ng diameter kung palalakin o paliliitin ang daluyan ng hangin. So, pag kulang sa tubig, sisikip po yan, daluyan. And with that, yung baga po ay pumipito. Wala pong taong makakapito na nakanganga, di ba? Usually, pag pipito po kayo, pinapalit ang nguso nyo at doon po yan tutunog. Kaya nga may itong wheezing sound ng mga inaatake po sa asthma, yun po yung sanhi.
Ngayon, ang usually, gamot po ang binibigay, di ba? Bronchodilators. Pero hindi alam ng karamihan na ang pinakamagandang panlunas ng hika po ay yung magdagdag ng iniinom tubig. Ang formula po natin dyan is 50 ml per kilogram body weight per day. Mula nung aking pagkabata hanggang ngayon, they still stick to yung volume ng water from 8 to 10 glasses a day. Ang tao po ay iba-iba ang sizes, 'di ba? Hindi naman tayo pare-pareho ang timbang At kukunin natin ang 70%, ito po ay dapat variable, hindi po 'yan constant. Kasi yung 8 glasses maaring sobra sa bata, pero kulang dun sa mga taong malalaki. Pagkatapos yung 10 glasses, maaring tama sa isang taong nagtitimbang ng mga 50 kilos, pero sobra po siya dun sa mga taong nagtitimbang ng 40 kilos. Ngayon, para magiging mas accurate ang volume ng tubig na kailangan inumin, ang formula po natin is 50 ml, milliliters po yan, kada kilo na timbang kada araw. And with this, kayo po ay ma-hydrate na maayos. Pagdating sa tubig, lagi kong sinasabi that tamang tubig na kailangan natin inumin ay yung purified water, yung nabibili sa refilling station. Kasi po sa ngayon, common na po ang water pollution. And with that, contaminated ang ating tubig. Itong contaminants na ito ay nakakapagdulot din ng mga health effects sa ating katawan. Kasi yung major contaminants in water, ito po yung sediments, microorganisms, chemicals, okay, tulad ng chlorine at yung mga heavy metals. So, kailangan matanggal po yan sa tubig bago natin mainom. Ang nakakalungkot lang dito, pag inalis po yung mga contaminants dun sa process of purification, pati ang healthy minerals ay naalis din. At ang tubig po, pag tinanggalan ng minerals, ito po ay nagiging acidic and dead. Okay? So, hindi rin siya healthy. Kaya kailangan po maibalik yung nawalang mineral sa pamamagitan ng pagpatak ng ating ionic mineral drops. Ang ating ionic mineral drops po, sabi po na ating supplier na Mineral Resources International na yung kada patak po niyan ay merong hindi bababa sa 72 minerals. At ayon kay Dr. Gary Price Todd, na ang katawan po natin ay mangangailangan hindi bababa ng 60 trace minerals para manatili po siyang malusog. Okay? So, yung ating 72 minerals are 12 minerals more than yung required ni Dr. Gary Price Todd. And isa pang advantage ng ating ionic mineral drops is ang pangunahing sangkap niya po is magnesium chloride. And magnesium is noted to be a natural bronchodilator kasi nire-relax niya po ang smooth muscles. So advantageous po siya, hindi lang dun sa mga taong may hika, kundi sa mga taong meron din hypertension o mataas ang blood pressure. Okay, ang dose na binibigay natin is 20 drops 4 times a day. Ito po ay iniinom 30 minutes bago mag-almusal, pananghalian, hapunan, at bago matulog sa gabi. Ngayon, kung kayo po ay may hika, aside from yung ionic mineral drops, I would recommend na magdagdag po din kayo ng selenium because ang selenium po is anti-inflammatory. Sinasabi ng mga karamihan ng mga pulmonologists that ang tao may hika, inflamed din ang kanilang airways. So, malaking tulong ang maibibigay ng selenium. And I would also recommend zinc and copper at 20 drops twice a day. Kasi po ang zinc ay nagbo-boost ng immune system. Kasi pag nasusugatan ang inyong airway, sanhi ng inflammation, ay maaari po magkaroon ng infection po yan. Okay, so yung zinc and copper would help prevent that from happening. So, isabay po, okay, yung ating concept na tubig at mga mineral, pag-inom ng purified drinking water na merong patak ng ionic mineral drops, selenium, zinc and copper, ay makakatulong hindi lang dun sa management but also dun sa
prevention of yung attacks ng inyong hika. Meron tayo mga ilang patients na ilang taon na po na kung anong iniinom para lunasan ang kanilang hika. Pero paulit-ulit pa din dahil po sila po ay hindi marunong uminom ng sapat na daming tubig. So with proper hydration, nako-correct po ito. For the details dun sa ating proper hydration, pwede kayong pumunta dun sa aming YouTube channel, Ionic Minerals Philippines, at hanapin nyo po yung video natin sa proper hydration. And that video will teach you ang tamang pag-inom ng tubig sa iba-ibang oras sa araw. So hoping na itong akin diniscuss na tungkol sa asthma ay magkakatulong dun sa mga asthmatics na naghahanap ng mas natural na lunas sa kanilang condition. So back to you, Miss Shay. Thank you very much. Maraming salamat po, Water Doc. Ayan, kagaya po ng sinabi ni Water Doc, mga ka-Ionic, yung formula po ng proper hydration, maaari niyo po yung mapanood sa aming YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. O kaya naman, kung ayaw niyong manood, pumunta lamang sa pinakamalapit naming tanggapan at tuturuan po kayo ng aming mga kasamahan kung paano nga ba yung tamang pag-inom ng tubig sa araw-araw, kung ilang baso dapat ng tubig at kung ano dapat yung schedule ng pag-inom ng tubig. Okay po, yun yung proper hydration. Okay? Mga ka-Ionic, sa mga nakikinig po sa radyo at nanonood sa aming Facebook Live at YouTube channel, ang segment po natin ngayon ay Problemang Pangkalusugan, Itanong kay Water Doc. Dito po ay aming bibigyan ng solusyon at kasagutan ang inyong mga katanungang pangkalusugan. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong magpadala ng inyong tanong o mensahe sa ating Facebook Live at YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. Maaari niyo pong ilagay po dyan sa comment section. At gayon din po sa ating text lines. Ang text line po natin sa Smart ay 0999-788-7512. At sa Globe naman po ay 0917-770-7925. Maaari rin po kayong mag-post sa comment section ng ating Facebook Live at YouTube channel. At huwag po kalimutan na ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location para malaman po natin kung hanggang saan po nakakarating ang ating programa ngayong araw. At sa location po mga ka-Ionic, ang city or municipality po ninyo at gayon din po ang inyong province o lalawigan. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang nito. Atin pong pakinggan ang sinabi ni Brother Bo Sanchez, kilalang Catholic preacher at best-selling author, patungkol sa ating Water Doc na si Dr. Renato U. Paragas. You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear. Tumutok lamang sa ating programang Tubig at Mga Mineral. Pakinggan ang mga paraan na pinakanatural at pinakasimple sa paglaban sa mga karamdaman at sa pagpapanatili ng malakas na katawan. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Handog sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Nagbabalik po ating programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Mga ka-Ionic, maraming salamat po sa mga tao pong nagpapadala na ng kanilang mga katanungan. Dito po sa ating text line o kaya naman po ay sa aming Facebook Live at YouTube channel.
At gayon din po sa mga bumabati po sa atin ngayong araw sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po mga ka-Ionic ay bibigyang daan na po natin ang inyo pong mga katanungan. May katanungan po tayo dito, Waterdoc. Ito po ay nanggaling kay Ma'am Mary Jane ng Dagami, Leyte. Hello po sa mga taga-Visayas. Ayan, katanungan po niya. Good day po, Waterdoc. Tanong ko lamang po, Doc, kasi po yung hipag ko po ay mayroon pong cancer sa suso. Ano po ba, Doc, ang mabisang gamot dito? Makakatulong po ba, Doc, yung product po ninyong Ionic Mineral Drops sa hipag ko? At paano po, Doc, paggamit po nito? Salamat, Waterdoc. Ma'am Mary Jane, hindi ko masabi na mabisang solusyon po sa cancer ng kasi pagdating sa cancer po yan, depende po yun sa stage. Pagdating sa cancer, ay inihambing ko ito sa isang bahay na nasusunog. Kung tatawag po kayo ng bumbero na yung 4 na poste lang ang natitira, hindi po ma-save ng bumbero yung buong bahay, kundi yung 4 na poste na lang. Okay? So, ganun din po. So, depende po sa stage ng cancer ng hipag nyo. At the early stage, marami na tayong natulungan. Okay? Although, meron naman tayong mga natulungan na nabigyan ng tanning ng ilang buwan lang ang buhay nila sa ng cancer, pero naka-recover po sila. Pero hindi ko naman sasabihin na 100% po kami. Pero kung interesado po kayo at interesado po kayo doon sa aming concept, mas maganda siguro na dalhin nyo na lang itong patient sa amin. Sa Leyte, ang pinakamalapit na office na pwede yung puntahan, I think is sa Naga City, dito sa Camarines Sur. Ang check-up day po natin is Lunes at saka Martes. Pero bago kayo pupunta, makipag-coordinate po kayo kasi may mga ibang araw na tulad ng mga holidays o kung minsan medyo out of town ako, wala tayong check-up, okay? Pero ang ginagawa ko dun sa mga patients na merong cancer, ginugutom ko po yung mga cancer cells para sila po ay mamatay. Okay? So, I start number 1 by giving water lang. Tubig lang ang kailangan inumin ng inyong hipag. Kasi, ayon kay Dr. Feredon Batman-Helij sa kanyang librong Obesity, Cancer and Depression, na ang sanhi ng cancer sa katawan ay yung kakulangan ng tubig. Kasi pag kulang sa tubig, may 4 na tinatawag niyang physiologic disruptions na magaganap. At ito po yung nagko-contribute doon sa pag-develop ng cancer cells. Ang unang physiologic disruption po ay yung damage to the DNA. Kung kulang po kasi ng tubig, ang nangyayari po dyan, yung mga acidic metabolic waste ay hindi po naitatapon. And with that, pag nag-accumulate yung acids sa loob ng cells, ito po ay isang hostile environment. Kasi ang normal na internal environment ng cell dapat alkaline. Hindi po ito na-flush out. Okay? Usually, ang mga metabolic waste po ay acidic. Tulad ng uric acid, carbonic acid, lactic acid. Okay? So, dapat ito na-flush out. Pero kung kulang sa tubig, hindi po mangyayari po yan. Now, with the acidic environment, 2 bagay po ang mangyayari. Either mamamatay yung cell o mag-a-adapt siya dito sa bagong environment. Pero para makapag-adapt po siya sa bagong environment, dapat kailangan magbago po ang kanyang DNA. Ang DNA kasi ang nagdidictate kung ano dapat maging behavior ng isang cell. Okay? Ngayon, pag kulang sa tubig, yung second physiologic disruption po is the failure of the repair of the damaged DNA. Ang katawan po natin, meron po siyang isang kakayahan na ayusin lahat ng mga nasisirang mga elements. However, kung kulang sa tubig, wala po magdi-deliver ng sapat na sustansya dun sa damaged cells. And with that, hindi niya ma-repair. So, mapapabayaan po na manatili sa ganyang sitwasyon yung damaged DNA. Okay? Number 3 is yung receptor downregulation. Dito po, ang nangyayari, dahil kakulangan ng tubig at hindi ma-provide ng sapat na sustansya para i-repair yung damaged DNA, ang gagawin ng cell ngayon, siya po ay maghahanap ng pwede niyang kahuyin
para makuha yung sustansya for the repair. Okay? Now, in this case, ang pinaka-least important kasi sa cell ay yung kanyang sensor or receptors na nandun sa cell membrane. Itong sensors or receptors sa cell membrane, ang trabaho nila ay magbigay ng information dito sa cell kung anong nangyayari sa labas ng cell. Okay? Itong mga sensors na ito, they're made up of amino acids. Ang amino acid po ay isa sa mga sustansya na nagpo-provide ng repair sa ating cells. So pag ginamit ng cell itong mga amino acid na ito, itong mga sensors, wala na ngayon ang magbibigay information kung ano nangyayari sa labas. At isang factor na nangyayari is ang kanyang growth rate. Ang cell po kasi, pag nakamit niya yung full growth niya, dapat tumigil na siya sa paglaki. Okay? At ang nagbibigay na information na dumikit na ang isang cell sa kapitbahay niya ay itong mga receptors na ito. Dahil wala sila, wala ngayon pumipigil na tumigil ang paglaki. So tuloy-tuloy po silang lumalaki at nilulusob yung kanilang kapitbahay. Para yung kapitbahay nyo na maliit ng lote pero gustong magpatay ng malaking bahay. So sasakupin niya yung inyong lote. Obviously magagalit po kayo. Okay? So ito po ang nangyayari sa cancer cells. Kaya nga ang cancer cells, they're invasive. Okay? Sinisira yung mga kapitbahay niyan normal cells. And then number 4 is the suppression of the immune system. Ang ating immune system, ang unang talagang concern niya is yung defense. However, pag kulang sa tubig, madadivert po yung kanilang function dun sa distribution ng water. And with this, mapapabayaan po ang kanilang function to defend. So usually, itong tulad halimbawa ng itong mga precancerous cells, pinapatay nila yan. Pero dahil mapapabayaan itong function na ito, nakatutok sila sa distribution ng water, mapapabayaan na lumaki itong precancerous cells at magiging cancerous cells po ito. Ngayon, ayon kay Dr. Feridun Batman-Helij, para magkaroon talaga ng cancer ang isang tao, itong 4 na physiologic disruptions ay dapat maganap. Kung isa doon ay hindi mangyari, hindi po magkakaroon ng cancer. Kaya very critical po yung pag-inom ng sapat na daming tubig pagdating sa mga patients na mayroong cancer. Okay? And maliban sa tubig, sinasama natin din sa tubig ang ating ionic mineral drops. Okay? Ang ionic mineral drops po, ginagawa niyang alkaline ang inyong environment. Kaya malaking factor po yan para huwag maging acidic. Okay? Usually, binibigay ko is 100 drops ng ating ionic sa patient na may cancer. Binibigyan ko din ng selenium kasi according to the Chinese studies, yung selenium po ay nakapagbaba ng morbidity and mortality rate ng mga cancer cells by as much as 50%. And then, meron din akong binibigay na special diet. Usually, ito po ay composed of mga vegetables. Kasi usually, ang mga animal products, once na metabolize, sila po ay acidic. At lalo maging acidic yung cell. Okay? So, gulay lang po yan. Kaya nga, para maibigay sa inyo, according to yung, yung case ng inyong hipag, kung maaari po, dalhin nyo na lang siya dito. O kung gusto nila sa Maynila, sa Cubao office, pwede rin. Okay? And then with that, maibigay natin lahat na nabanggit ko dito sa kanya. Okay? Makakatulong po yan. Although hindi ako mangako na makakatulong at tulad ng binanggit ko earlier, depende po yan dun sa stage ng kanyang cancer. So kung kayo pa pupunta sa akin, pakidala po lahat ng mga laboratory results. Okay? Kung merong CT scan, ultrasound, o kung ano man mga ginawa sa kanya para magiging mas tayo sa information kung ano yung totoong status ng kanyang bukol sa kanyang suso. Thank you so much po, Water Doc. Ayan, maraming salamat po. Mga ka-Ionic, may katanungan pa dito, Doc. Ito naman po, Doc, ay galing po kay Jeneline ng San Mateo Rizal. Ang sabi po niya, pwede po ba yan, Doc, Ionic Mineral Drops sa may sakit po sa bituka,
na bloated po yung tiyan, Dok. Pwede po kaya ako uminom ng Ionic? Makatulong po ba ito, Dok, para mawala po yung sakit po? Paano po, Water Doc? Pag bloated, ibig sabihin na masyadong gas ang meron sa kanyang tiyan. And although hindi ko ma-eliminate o ma-consider, baka mamaya meron ding ibang tumutubo po dyan. Okay? So, mas maganda siguro na magpa-evaluate sa pinakamalapit na doktor para malaman kung ano yung sanhi. Kasi pasulat sa pirasong papel, mag-message po kayo sa akin. Pero kung gas lang po yan, makukuha po doon sa pagsunod ng ating concept na tubig at mga mineral. Una-una, kailangan uminom ng sapat na daming tubig. Kasi pag hindi kayo uminom ng sapat na daming tubig, yung digestion ng inyong pagkain ay hindi maayos. And with that, magkakaroon ng gas formation. So, maliban dun sa tubig na 50 ml per kilogram body weight per day, samahan nyo ng Ionic Mineral Drops at 20 drops 4 times a day. Ito po iniinom 30 minutes before meals and at bedtime. Okay, makakatulong po yan. Thank you so much po, Water Doc. Mga ka-Ionic, sa mga nakikinig po sa radyo at nanonood po sa aming Facebook Live at YouTube channel, kung kayo po ay mayroon pang mga katanungan, please lang po, wag po kayong mahihiya na magpadala po sa amin na inyong mga katanungan. Maaari po kayong mag-text sa aming text lines. Ang text line po natin sa Smart ay 0999-788-7512. At sa Globe naman po ay 0917-770-7925. Maaari rin po kayong mag-post ng inyong tanong o mga mensahe sa ating Facebook Live at YouTube channel na Ionic Minerals Philippines. Huwag po ninyong kalimutang ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong location para malaman natin kung hanggang saan po ang nakikinig sa aming programa ngayong araw. Magbabalik po kami makalipas lamang ng ilang paalala. Upang ang mga kabataan ay mas maging malakas at malusog, bumalik sa kalikasan, dagdagan ang sustansya sa katawan. Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral, susi sa malusog na kabataan. Nais mo bang manumbalik ang iyong kalusugan? Bumalik sa kalikasan, dagdagan ang sustansya sa katawan. Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Discover the path to vibrant health and divine vitality. In our quest for healing, we often turn to God. Yet, in our journey to wellness, we sometimes overlook the simple truth. God has given us a blueprint for healthy living. Straying from life's natural balance disrupts the harmony we seek. An imbalance in the body, caused by a lack of vital nutrients and an excess of toxins, leads to dysfunction and disease. Enter the forgotten heroes. Water, the elixir of life, and minerals, the essence of vitality. These essentials pave the way for optimal nutrition and intensive detoxification, vital for restoring harmony within. Embrace God's natural law, your ultimate guide to well-being. Nourish your body with foods crafted by the Creator and hydrate with water infused with Ionic Concentrated Mineral Drops, the best drink, designed for you to function at its optimum. It's time for a sacred commitment. Honor your body, embrace divine health, and relish a life full of energy, vitality, and longevity. Make this your new promise. Take Ionic Concentrated Mineral Drops now. Water and minerals towards a healthier life. Nagbabalik po ating programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Mga ka-Ionic, ayan, may mga katanungan po dito. Umaapaw tayo ng katanungan dito, Water Doc. Itong katanungan, galing naman po ito kay Ma'am Rebecca ng Kapipisa, Tanza, Cavite. Hello po sa mga taga Cavite. Sabi po niya, Water Doc, ako po ay 61 years old at 43 kilograms. Diabetic po, Doc, at medyo mataas ang kolesterol.
tanong ko lamang po kung ano po sa mga product po ninyo ang makakatulong po sa case ko. At paano po, Dok, ang tamang paggamit po nito, Dok? Ilang drops po ba yung pwede po kaya sa akin? At ano po, Dok, yung mga bawal na pagkain? Maraming salamat po at more power. Thank you po. 43 kilos daw, Dok. Thank you. Rebecca, kayo po ay diabetic, okay? Usually sa mga ganitong case, ang ibig sabihin, kulang po kayo sa tubig. Kasi kung diabetic po kayo, ang nangyayari is yung problem dyan sa katawan nyo ay nakatutok po dun sa inyong utak. Ang utak po kasi natin, siya po yung main organ ng tinatawag natin na central nervous system. At ang central nervous system po ay tulad ng Meralco. Ang Meralco po ay nag-generate ng energy o yung kuryente galing po sa tubig. Kaya yung Meralco po ay hindi makapag-supply ng sapat na kuryente pag mababa na po yung tubig level dun sa dam. Ngayon, ang Meralco, pag walang tubig, maaari siyang umasa sa ibang sources ng energy tulad ng solar energy, hangin, uling, fuel, gasoline or diesel in the form of generator, pwede din yung geothermal energy sa steam, okay? O kaya yung nuclear power. Ang utak ko natin ay gumagamit din ng tubig, kaya yung utak natin nakababad po sa tubig. Ngayon kung hindi kayo painom ng tubig, okay, mahilig kayo uminom ng inumin na nakakapagtuyot, mababawasan din yung tubig dito sa inyong utak. And with that, siya po ay maghahanap din ng alternative source of energy. And now this happens to be sugar. Okay, so anong gagawin ng utak? Ang gagawin ng utak is pipigilin niya yung lapay na huwag mag-release ng insulin. Kasi ang insulin po yung hormone na kailanganin ng inyong mga cells, okay, na makapag-absorb ng sugar except for brain cells. Kasi alam na ni Lord talaga na maging pasaway ang tao, kaya yung pagkagawa niya doon sa ating utak po ay exempted sa insulin. Okay? Para makapag-absorb ng sugar. So, pag walang insulin, mananatili po yung sugar sa inyong circulation, tataas po ang sugar level. Pag tumas po yan, diabetes po yan. Pero pag mas mataas ang blood sugar level nyo po, mas maraming sugar na makakarating sa inyong utak to compensate for the lack of water. Kaya kung mapapansin nyo po, ang mga diabetics usually, laging uhaw Ang hinahanap ng katawan is tubig. Unfortunately, ang mga diabetic patients, sila yung taong hindi marunong uminom ng sapat na daming tubig. Kaya nga diabetic. Okay? So kung gusto nyong gumaling ang inyong diabetes, unahin nyo po sa pag-inom ng sapat na daming tubig at 50 ml per kilogram body weight per day. Based on yung timbang, mga 10 basong tubig po or 11, okay? 11 glasses of water a day. Ang patak na ionic po is 20 drops 4 times a day. And then, samahan din ng ating selenium at 20 drops 3 times a day, zinc and copper 20 drops twice a day. Pagdating po dun sa inyong pagkain, iwasan nyo po number 1 ang rice kasi rice is sugar. Iwasan nyo din ang pasta, lahat ng gawa ng harina, mais, kalabasa, mga root crops tulad ng kamote, kamoteng kahoy, gabi, ubi, singkamas, patatas, pati carrots po. Kasi starch is sugar. Okay, iwasan nyo rin ang pagkain ng mga condiments tulad ng ketchup, sweet and spicy sauce, mayonnaise kasi may mga hidden sugar po yan. So, anong pwede nyo kainin? Number 1, gulay na didahon. Okay? And then mga fruits na considered vegetables tulad ng talong, ampalaya, okra, sitaw, bunga ng sayote, yung berdeng papaya, pwede nyo kainin. Iwasan nyo rin pala yung mga lahat ng prutas na pag nahinog po ay dilaw. Tulad ng saging, mangga, papaya, okay? And then, pwede rin kayong kumain ng karne. Okay, basta wag lang processed. Wag lang silang tocino, longganisa, kundi yung karne binibili sa palengke na sariwa pag kayo na magluluto. Okay? Para malaman nyo, siguro mas maganda kung makabili kayo ng libro ko, The Number 1 Reason Why You're Diabetic.
You could get in touch with our Cubao office kasi yun ang pinakamalapit sa inyo. Pwede rin ibili yan online. And then, basahin nyo po. Nandun po lahat ng gusto yung malaman. Itong mga tanong nyo. And then, with that, makakatulong po yan. Okay? And then, monitor yung blood sugar nyo po on a monthly basis. Pero kung gagawin nyo po ito, I would suggest na itigil nyo po yung inyong gamot. Kasi pag isasabay nyo sa gamot at ito po ay nakakababa din ng inyong blood sugar, kung sobrang bababa ang inyong blood sugar level, magiging hypoglycemic po kayo, mas delikado po yan kaysa mataas na blood sugar level. Okay? So ngayon, kung hindi kayo willing na itigil ang inyong mga gamot, better not use our aming concept. Maraming salamat po, Water Doc. Ayan, Ma'am Rebecca. Wag na po kayo mag-anilangan. Pumunta po kayo sa pinakamalapit naming tanggapan o kayo magpa-check up po kayo kay Water Doc para maturuan po namin kayo ng aming konseptong tubig at mga mineral. Dahil po sa katunayan, marami na po ang napagaling ng ating konseptong tubig at mga mineral. Yung mga diabetic patient po natin. Ayan, kahit po sa isang buwan lang ay pwede nang bumaba ang inyong blood sugar. Basta lamang sumunod po sa konsepto po natin at sundin po yung mga payo ni Water Doc. Gaya nga ng sinabi ng isa nating nag-testimonial po dito, kailangan ng disiplina sa sarili para masunod yung konsepto natin. Kailangan disiplinahin para gumaling po sa inyong karamdaman. Okay po? Ayan, may katanungan pa tayo dito, Doc. Galing naman kay Ma'am Sheila ng Taguig City. Sabi po niya, Water Doc, magandang araw po. Pwede po ba yung Ionic Mineral Drops kapag breastfeeding po, Doc, yung isang nanay? Salamat po, Water Doc. Ma'am Sheila, kung kayo po nagbe-breastfeed, lalo nyo kailanganin po. Kasi ang ating minerals po ay isa sa 6 na tinatawag natin na essential nutrients. Kung sinasabing essential, ito po ay kailanganin talaga ng ating katawan kasi hindi ito pinuproduce ng ating katawan kaya dapat ito maisama doon sa ating daily diet. Unfortunately, ang pagkain po natin ay na halos wala na ang mineral content. Ito po ay isang declaration na sinabi po ng dating back 1936. Okay? And ito po ay US Senate Document 264 na dito sa document na ito ay sinasabi na yung pagkain natin, starting with the mga grains, meat, vegetables, fruits, milk, pati eggs po, ay kulang na sa minerals. And with that, kailanganin ng mineral supplementation. Kung yung anak niyo po hindi nabibigyan ng sapat na minerals, yung kanyang growth and development, both physically and mentally, ay affected. Okay? So, para sure kayo na mabibigyan siya ng sapat na sustansya, mag-take po kayo ng ating Ionic Mineral Drops. Okay, since nagbe-breastfeed po kayo, ang recommendation ko po dyan is 20 drops 4 times a day. Okay, pero kailangan din uminom kayo ng sapat na daming tubig at 50 ml per kilogram body weight per day. Kung maaari, wala kayong ibang iinumin kundi tubig lang. Maraming salamat, Water Doc, sa inyo pong pagsagot. Okay po, Mami Sheila, pwede po yan kahit po nagpapa-breastfeed. Kaya sa mga nanay po dyan na mayroong baby, pwede po ang Ionic Mineral Drops. Magandang tulong po yan para po sa inyong kalusugan at sa kalusugan din po ng inyong sanggol. Okay, may katanungan po tayo dito, Doc. Galing naman po kay Sir Luigi ng Camarines Norte. Ang sabi po niya, Water Doc, good day po. Ang tanong ko po, bakit po kaya, Doc, ang bilis ko pong labasan kapag nagtatalik po kami ng asawa ko? Sana po masagot niyo po ako. Patago lang po itong pangalan kong Luigi. Salamat po, Water Doc. Sir Luigi, at dun sa mga nakikinig, ito po ay parental guidance, SPG po ito. Ang marami pong factors po dyan. Usually, ang mga kalalakihan po kasi, ang magiging problem is lagi silang nauna na nilalabasan kaysa sa mga yung enjoyment ng kanilang mga partner. Kaya napakahalaga po ang foreplay sa ganyang mga sexual activity para pag labasan po kayo, more or less sumasabay na po ang inyong partner. Ngayon, studies have shown that one of the most common causes of premature ejaculation po
is yung masturbation. Okay? So, kumari, huwag lagi-laging magmamasturbate. Secondly is yung sensitivity ng yung part ng male organ. Kasi may ibang kalalakihan na sensitive, lalo-lalo na yung hindi pa circumcised. Okay? Kaya yung circumcision is one of the benefits na huwag makakaroon ng premature ejaculation. Okay? So, yun po yung factors na iwasan ninyo para hindi Although meron namang i-check nyo po sa YouTube. Okay, meron mga bagay-bagay na ginagawa para hindi po maiwasan yung mabilis kayong labasan. Okay? And then dapat ito kailangan din na parang cooperation din ng inyong partner. Thank you so much po, Water Doc. Mga ka-Ionic, sa mga nagtatanong po dyan kung saan po mabibili ang Ionic Mineral Drops at iba pa pong MRI products, kung kayo po ay nakikinig sa radyo, magpadala po kayo ng mensahe sa aming text line at sabihin po ninyo ang inyong location para ma-refer po namin kayo sa aming malapit na tanggapan sa inyong lugar. Sa mga nanonood po sa aming Facebook Live at YouTube channel, yung address po and contact details po ng aming mga branches ay nasa monitor po yan. Pakitingnan nyo na lamang po. At nasa comment section din po yung Facebook links. Ayan, i-follow nyo po yan mga ka-Ionic. Para updated din po kayo sa mga announcement po natin mga ka-Ionic. Okay po? Sa mga tao din pong ayaw pong lumabas ng bahay para mas convenient po sa inyo, pwede naman po kayo mag-order sa aming online stores. Ang online store po natin ay sa www.ionicminerals.com o kaya naman po ay sa www.ionicminerals.com.ph. Lagi po nating tandaan, ang spelling po ng Ionic ay letter I-O-N-I-Q-U-E. Yan po yung ating Ionic Mineral Drops. At available din po pala yung ating Ionic Mineral Drops sa iba pa pong online shop, katulad po ng Lazada, Shopee, at TikTok. Ayan, available din po dyan mga ka-Ionic. Para po sa mga links po niyan, nakapost naman po yan sa aming Facebook page na Ionic Minerals Philippines. Pakitingnan nyo na lamang po. O kaya ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin para po sa mga links po na mga yan. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang nito. Hello to our friends and clients in the Philippines. I am Bruce Anderson, the CEO, President, and co-owner of Mineral Resources International, or MRI. Our company's primary mission is to improve global well-being through mineral nutrition. Thus, we supply Ionic CMD, elemental selenium, elemental zinc and copper, and Elite to the Philippines. We manufacture the world's most powerful, 100% natural, food-grade sourced Ionic, health-giving mineral supplements, harvested from the Great Salt Lake in Utah, USA. MRI, Concentrated Mineral Drops, or MRI CMD, branded in the Philippines today as Ionic CMD, is our creation, and so we claim that we produce the original, authentic, genuine CMD. For more than 50 years, our reputable and verifiable company continues to produce the all-natural, high-quality, pure, potent, fast-acting, complete, balanced, proven, safe, trusted, convenient, economical mineral supplements. Many companies have tried copying our products, but they never succeeded because our products are manufactured with so much love and dedication to help improve your health and well-being. Today, I take this opportunity to extend my sincerest gratitude to all of you for your loyalty
your continued patronage of our products, and for your amazing testimonials that encourage many others also to take our products and enjoy the awesome, fascinating health benefits that we have witnessed for more than 50 years of our company's existence. Your trust and confidence in us have truly kept us working harder, and you also made this world a better place to live in. Thank you very much, and mabuhay po kayong lahat. Nagbabalik po ang ating programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Mga ka-Ionic, ang check-up day po ni WaterDoc dito po sa Naga City, Camarines Sur ay tuwing Lunes at Martes sa oras pong alas 7:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mayroong pong package na dapat i-avail. Ang package ay binubuo na isang bote ng Ionic Mineral Drops, isang aklat, at free consultation ni Dr. Ren Paragas. First come, first serve basis po tayo. Bisitahin lamang po ninyo ang aming tanggapan. Sa check-up day naman po ni WaterDoc sa iba po nating branches, maaari niyo pong bisitahin yung Facebook page po ng branch na malapit po sa inyong lugar. Kung kayo po ay taga Maynila o malapit po sa Maynila, ang Facebook page po natin ay Ionic Minerals Cubao. Kung kayo naman ay nasa Visayas, Ionic Minerals Cebu, at sa Mindanao naman po ay Ionic Minerals Davao. Ayan, bisitahin niyo po yan. Nakapost po dyan kung kailan po dyan pupunta si WaterDoc. Okay po, WaterDoc, para po sa inyong ads at advisory po ngayong araw. Maraming salamat, Miss Shay, sa akin ads po. Kung kayo po ay taga Camarines Sur at kung kayo po ay umaalis sa inyong mga tahanan, wala kayong makain sa nilang inyong mga karamdaman tulad ng hypertension, diabetes, arthritis, cancer, kidney disease at iba pa. Pwede kayong pumunta po sa Green Ralph Salad Bar. Ito po ay located sa ground floor ng SM City Naga. Sabi nyo lang doon sa kanilang staff kung ano inyong karamdaman at sila po ay gagawa ng salad na angkop po sa inyong karamdaman. Secondly, doon sa mga bumibili ng ating Ionic CMD online, meron kasi isang company na ginaya ang ating label, pati ang company logo, at sila po ay nagbebenta ng Ionic CMD in a capsule form. Ang Berwan Rev Enterprises Corporation at ang IMRPC ay wala pong binibentang Ionic CMD na nasa capsule, tablet, granules, or a liquid form. Liquid lang po yan. Ngayon, para sigurado na makabili kayo yung totoong Ionic CMD, pumunta po kayo sa www.ionicminerals.com o sa www.ionicminerals.com.ph. Third, kung kayo po ay merong kakilalang Doctor of Medicine na naghanap po ng trabaho, paki-refer po sa akin. Sani po ng volume ng patients, ako po ay naghahanap ng tutulong po sa aking advocacy. So ito muna yung aking ads. Miss Shay, back to you. Maraming salamat po, WaterDoc. Ayan, mga ka-Ionic, na po ay sundin po yun natin yung mga payo po ni WaterDoc. Ayan po. At yung mga, ayan, dadagdagan ko yung sabi ni WaterDoc para makatulong sa kanyang advocacy. Ayan po. Sa mga nais din po maging member o wellness consultants po natin, mga ka-Ionic, ang orientation seminar po natin dito sa Naga City, Camarines Sur ay tuwing Sabado po sa oras na alas 9 ng umaga. Kung nais po ninyong magbenta din po ng Ionic Mineral Drops, yan po yung meron po kami mga business opportunities. Mag-attend lamang po kayo ng aming orientation seminar. Okay? Ngayon po mga ka-Ionic, pagpatuloy po natin ito pong pagbibigay daan sa inyong mga katanungan. May humabol pa ng tanong dito, WaterDoc. Ito po ay nanggaling kay Ma'am Lorena ng Tinambak, Camarines Sur. Sabi po niya, WaterDoc, yung anak ko pong babaeng 10 years old, ay may time po na sumasakit ang binti niya kahit hindi naman po siya pagod o kahit hindi naman po siya gumamit ng kanyang lakas.
o kahit hindi naman po siya, Dok, naglalaro. Nakahiga po siya, Dok, palagi at nasakit daw ang binti niya, Dok. Ano po kaya, Dok, iyon? Makakatulong po ba ang konseptong tubig at mga mineral? Salamat po sa pagsagot. Sa ganito po, Ma'am Lorena, kailangan po kasi ma-evaluate kung ano talagang ang source ng kanyang pananakit. So, advice ko sa inyo, pumunta kayo sa pinakamalapit na doktor sa inyong lugar, pa-evaluate niyo po siya, pagkapasulat sa pirasong papel kung anong diagnosis niya, at pwede niyo i-message uli sa akin para mabigyan po siya ng tamang lunas ng kanyang condition. Or, pwede naman siyang dalhin dito sa aking office, either Lunes or Martes, taga-tinambak lang naman po kayo, para ma-evaluate at mabigyan ng tamang lunas. Okay? However, for the meantime, kung talagang interesado kayong gumamit ng Ionic, pwede nyo siyang bigyan ng 10 kilos. Sandali lang po, magkukumpit lang ako. Mga 30 kilos po yan at 10 years old. So, pwede nyo bigyan ng 10 drops 3 times a day. Ito po ay pinapainom 30 minutes before breakfast, lunch, at saka bago matulog sa gabi. At saka sa gabi po, pwede nyong pahiran ng yung pure na Ionic dun sa binti na sumasakit. Okay? Pagkatapos, observe nyo lang po. Maraming salamat po, Water Doc. May katanungan pa po dito. Galing naman po ito kay Ma'am Jen ng Ocampo, Camarines Sur. Ang sabi po niya, Doc, Water Doc, ano po ba, Doc, ang tamang dosage po, Doc, sa isang 3-year-old na bata, Doc? Kasi mayroon po, yung anak ko po kasi, Doc, ay mayroong ubo at sipon. Paano po, Doc, yung paggamit ng Ionic? Salamat po. Ang 3-year-old, more or less, po yan, mga 14 kilos. So, pwede nyo siyang bigyan ng 5 patag, 3 beses maghapon. Okay? Pero kung maaari, wala kang ibang painumin dyan sa kanya, kundi tubig lang. Thank you so much, Water Doc. Ayan, mga bata po dyan. Ayan po. Yung Ionic po ay hindi lamang po yung pangmatanda. Pwede po yan sa mga bata o sa mga kabataan po natin. Dahil ito po ay sustansya. Ayan, may katanungan pa tayo dito, Doc. Galing naman po ito sa kay Sir Romeo ng Pamplona, Camarines Sur. Sabi po niya, Water Doc, mataas po ang aking creatinine at gayon din po yung aking uric acid. Makakatulong po ba, Doc, ang inyong konseptong tubig at mga mineral sa akin? Salamat po. Opo, Sir Romeo, makakatulong kasi ang itong pagtaas ng creatinine at saka uric acid, ibig sabihin po, hindi kayo pala inom ng tubig. Kasi itong parehong waste na ito ay iniihi. Ngayon, kung madalang kayo uminom ng tubig o mahilig kayo uminom ng mga nakakatuyong inumin, hindi ho madalas ang inyong pag-iihi. So, may ipon po ito. Okay? Para yung basura sa inyong bahay na hindi nyo tinatapon regularly, mapupuno ng basura ang inyong bahay. Okay? So, pwede kayong sumunod sa aming concept na tubig at mga minerals. Tubig po is at 50 ml per kilogram body weight per day. And then, uminom kayo ng Ionic at 20 drops 4 times a day. Okay? Pero itong pagtas ng creatinine, wala kayong binanggit anong figure na matas po ito. Kaya kung ito po ay times 3 above ng normal, punta na lang kayo sa aming office dito sa Naga City. Thank you so much po, Water Doc. Ayan, mga ka-Ionic. Sadyang napakabilis po ng oras ngayong araw at tayo po inabot na naman ng oras ng pamamaalam. Yung mga katanungan po ninyo na hindi po nasagot natin ngayon ay sasagutin po yan ni Water Doc sa mga susunod nating episodes. Kaya abangan lamang po ninyo at tutok lamang po kayo palagi sa aming programa. Maraming salamat po sa mga nagpadala po ng katanungan at bumati sa ating Facebook Live at YouTube channel. Water Doc, parting words na po tayo. Maraming salamat, Miss Shay, for your company at maraming salamat din sa lahat ng naging bahagi ng ating program sa pamamagitan ng pagpadala ninyo ng inyong mga comments, mga bati at lalo-lalo na inyong mga katanungan. Hoping na nasagot ko ng maayos ang inyong mga katanungan. And hoping din na meron kayong natuto ulit sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong lahat and God bless you all. Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc. At yung mga natutunan po natin mga ka-Ionic ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At huwag po nating kakalimutan na palagi po tayong manalangin sa Poong May Kapal. Dito po nagtatapos ang ating programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc.
Ako po si Ma'am Shay at nakasama natin si WaterDoc na nagsasabing sa Ver1 Rev Enterprises Corporation at gamit ang produktong Ionic Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral ni WaterDoc.